Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Ang ating bigyan ng reaksyon ngayon ay ang nangyayaring pangbubumba ng Amerika sa Nigeria. Bakit nga ba binomba ng Amerika ang Nigeria? Well, hindi naman talaga buong Nigeria ang binomba ng Amerika, kundi selected places lamang kung saan naroon ang kampo at mga infrastructures at mga imbakan ng armas nitong mga ISIS na nandyan sa Nigeria. Kaya ito yung nagawa ng Amerika dahil nga sa annihilation of Christians in Nigeria. Biruin mo, yung mga nagsimba sa mga simbahan ay biglang pinasok nitong mga ISIS at pinagbabaril, pinagpapatay yung mga Kristiyano basta't meron silang makitang Kristiyano, babarilin nila. Kaya siyempre, sa ngalan ng Kristyanismo, si Donald Trump ay Kristiyano yan. Binabalaan ni Donald Trump ang mga ISIS pero hindi nakikinig. Sabi ni Trump, makatikim kayo. Kaya ito, pinatikim. Di ba? Pero, precision strike or precise strike, talagang yung mga kampo lamang at mga infrastructures at imbakan ng armas ng mga ISIS. Walang mga bahay na residential na natamaan, pinpoint accuracy. Ganyan kapag tumera ang Amerika. Talagang pinpoint Kasi siyempre laser guided yung kanilang mga missiles. May kamera pa yan. Kaya accurate talaga siya. Okay, kaya ito ang ulat, kurtisi sa atin ng historiador, atin panoorin. Ang Nigeria na nasa West Africa ay niyanig ng mga airstrikes na iniutos ni Ang Nigeria na nasa West Africa ay niyanig ng mga airstrikes na iniutos ni President Donald Trump. Pero bago kayo mag-isip ng kung ano-ano, kailangang maintindihan ninyo ang lalim ng dahilan kung bakit ito ginawa. Hindi ito basta-basta pagpapakita ng lakas. Ito ay isang kalkuladong hakbang laban sa pinakamababagsik na grupo ng mga terorista sa mundo, ang Islamic State o ISIS. Oo, Okay, so panahon pansinin pa ni mo ang Obama timing. Bakit nasa Panahon ni Nigeria ngayon Obama, ang sumikat Amerika? itong ISIS, dumami at maraming recruit all over the world. Kahit nga sa atin sa Pilipinas, sa Mindanao, di ba? Sa Basilan, yun ay grupo yun ng ISIS na nilipol ni Irap ba yun? Ni Presidente Irap, nilipol sa tulong ng Amerika. Yung leader ng ISIS ay pinasok ng Special Forces ng Amerika kasi hindi kaya ng Pilipino. Di ba? Yun yung ISIS yun. Kalimutan ko yung pangalan ng leader nila na pinutulan ng daliri para kunan ng DNA at nang matiyak na siya na yun, tapos na ang misyon ng American Commandos, yung pumasok mga komando na American kaya magagaling. Talagang pinasok yung pugad ng ISIS sa Basilan Kaya kung hindi ito, parang mga anay kasi ito parang termites. Kapag hindi siya na-control, kapag lalong dumami, ay delikado. Delikado ang buong mundo, delikado ang buong Kristyanismo. Kasi namamaril sila ng Kristiyano sa simbahan Wala silang galang sa Diyos ng mga Kristiyano. Hindi ganun. Ang relihiyon ay dapat mayroong respeto sa isa pang relihiyon, di ba? Kahit ang Diyos mo ay unggoy, katulad sa China, meron silang Diyos na unggoy, di ba? Kaya mukhang utak unggoy ang mga nariyan sa China na nag-udyok ng gera na yan. Okay, so balik tayo sa ating kaibigang historiador. Maraming salamat, historiador, sa ating nahiram na video na binigyan natin ng reaksyon. Simple lang ang sagot. Ang terorismo ay walang hangganan. Ayon sa mga ulat, Tama. simple lang ang sagot. Ang terorismo ay walang hangganan. Ayon sa mga ulat, ang target ng mga bombang ito ay ang mga kuta ng ISIS sa hilagang kanlurang bahagi ng Nigeria. Alam nyo ba na ang grupong ito ay matagal nang naghahasik ng takot sa rehiyon?
Hindi lang sila basta mga rebelde. Sila ay mga mamamatay tao na may sopistikadong armas at malupit na ideolohiya. Kaya naman hindi na nakapagtataka na ang Amerika bilang self-proclaimed pulis ng mundo ay pumasok na sa eksena. Ang kanilang pakay, pulbusin ang kakayahan ng ISIS na maglunsad ng mga pag-atake hindi lang sa Afrika, kundi pati na rin sa labas nito. Ngayon, bakit matinding pagbobomba ang kanilang isinagawa? Dahil ito ay isang direktang ganti. Huwag nyo itong Ayan. kalimutan. Bago ang mga airstrikes na ito, may naganap na malagim na bomb attack sa Nigeria na nag-target sa mga Kristiyano. Tama. Maraming inosente ang namatay. Maraming pamilya ang nawalan ng mahal sa buhay dahil sa kalupitan ng mga militante. Dahil dito, nagpasya ang administrasyong Trump na hindi na sapat ang salita. Kailangan ng aksyon. Ang utos ay malinaw. Hanapin ang mga Ayan, kampo. so yan yung Tukuyin ang mga ganti lider ni Donald at ulanin sila ng bomba Isipin nyo, hanggang nyo sa ba wala naman, nang matira. Kung ikaw ay Kristiyano, tapos nilipol yung mga kapatid mo na Kristiyano doon sa isang bansa, di ba? Ang Muslim at Kristiyano, magkaibigan yan eh. Sa Middle East, kahit sa Middle East, ang ISIS ay kalaban din ng iba pang mga ideolohiya doon, ng iba't ibang grupo. Kasi iba talaga yung utak ng mga ISIS. Wala silang respeto sa buhay ng tao. Baka sa buhay ng unggoy meron silang respeto, pero sa buhay ng tao, lalo na kapag ikaw ay Kristiyano, ay kahit nagsamba ka sa simbahan, grabe dumadanak yung dugo sa sa mga simbahan sa Nigeria noon. Nagmimisa yung pare, bigla na lamang niratrat nitong mga ISIS. Sobrang naman, di ba? Kahit sa ngalan lang na tao yan, wag mong patayin yan, wala namang kasalanan, di ba? Sa ideolohiya lang, sa religion lang nagkaano eh. Siyempre, iba-iba ng religion ang tao sa mundo. Ang India nga, meron silang Buddhism, di ba? Merong Brahmanism, merong ano ba yung bago na reliyon sa India. Maraming reliyon sa India, pero di ba nirespeto ng mga Muslim ang Indian religion. Ganon din sana sa Christian. Kasi pareho lang yan mga paniniwala. Parang mga prinsipyo lang yan ng mga tao. Pero relihiyon yan. Tungkol yan sa Diyos na may lalang ng buong mundo. Yan kasi ang problema eh. Nag-aaway-away Muslim, Christian, kahit sa ang panig ng mundo, yan talagang dalawa na yan ang nemesis, ang magkatunggali. Okay, balik tayo dito sa balita ni Historiador. Nagbago ang tono. Ang Amerika ay hindi na lang basta nagbibigay ng tulong pinansyal. Nagbago ang tono. Tama. Ang Amerika ay hindi na lang basta nagbibigay ng tulong Ayan. pinansyal. Gusto nila ng resulta. Gusto nila ng seguridad para sa kanilang mga investment at para na rin sa global stability. Ang ito, lalong nabaon ang Nigeria sa impluensya Ayan, so ng Amerika ito ang na may dalang bilib na bilib panganib ako din sa Amerika. kung sakaling magbago Dahil ang halos lahat ihip na ng lamang ng hangin sa bansa, politika. Kapag inatake ng kalaban, kapag ang isang bansa ay Kristiyano at democratic, ang Amerika ay darating at tutulong. Grabe no, para siya yung Deus ex machina sa Biblia, yung Deus ex machina. Yun yung biglang darating na anghel para tutulong sa tao. Grabe mga kababayan no, si Donald Trump o kahit sinong presidente sa Amerika, ganun ang ginagawa nila eh. Kung mawala kaya ang Amerika kapag hindi na sila superpower, di ba? Kapag natalo sila ng China, sino pang tutulong sa mga inaapi? Di ba? Sino pang tutulong sa mga Kristiyano kapag inapi nitong mga ISIS? ISIS lang naman, di ba? Meron ding Boko Haram na magulo rin. Yung ibang religion, ideolohiya, ibang grupo, parang okay lang naman. Pero pagdating dito sa ISIS at Boko Haram, ay grabe talaga. Hindi mo masikmura yan.
Okay, so laktaw na tayo. Punta tayo ngayon sa topic ng Japan at China. Bakit nga ba ang ang China ngayon ay nakakaihi na sa pantalon sa takot Kasi ang Japan ay bumibili ng mga long-range missiles. So ito ang balita, courtesy sa atin ng historiador pa rin na channel. Habang abala ang Amerika sa pagpapasabog sa Afrika, alam niyo ba na ang Japan ay nag-aproba? Habang abala ang Amerika sa pagpapasabog sa Afrika, alam niyo ba na ang Japan ay nag-aproba ng isang record-breaking na defense budget? Oo, ano ito? Ito na ang pinakamataas sa kasaysayan nila. Bakit? Dahil sa banta ng China. Pansinin niyo mga kahistoryador, habang may gera sa Afrika, may Okay, bakit naghahanda nga ba naman nagagalit para sa ang Japan? posibleng gera sa Asya. Well, Bakit ba galit ang Japan sa China ng ngayon? pagkagalit ng Japan ay yung sinabi nitong Jun Jakol, yung spokesperson ng China na maliit na tao na nagtapang-tapangan. Siya yung nagsabi na tanggalin niya ang ulo ni ng Prime Minister ng Japan na si Takaishi, yung babae. Pagkaupo lang nga sa president ay sinabihan na kagad niya na puputulan niya ng ulo, tanggalin yung ulo daw. Kaya sino bang hindi magagalit diyan? 'Di ba? Prime Minister ng Japan, ganunin mo. Walang respeto itong Jun Jakon. Pag natuloy ang gera, hanapin ko 'to Kapag natuloy ang gera at makarating dito yan sa Pilipinas, hanapin ko yan gawin kong hipon yan Paano ba kainin ang hipon? Ang shrimp, di ba tinatanggal din yung ulo? Tapos itapon. Tapos kakainin yung... Kaya nga hipon Yung, sino ba yung magandang katawan sa Itbulaga na sumikat? Tinatawag na hipon girl dahil hindi maganda pero yung katawan niya maganda, masarap. Kaya hipon girl. Kaya ito ang ang mali talaga sa China ay bakit aagawin nila ang mga isla sa Japan, yung mga Shinkaku Island, yung maliliit na isla. Dahil meron kasing mga minerals din underneath the seabeds, ay meron din silang makukuha doon na minerals at mga reserve oil. Kaya gusto nila agawin ang Shinkaku Islands na pagmamayari ng Japan, parang WPS lang. Dahil nakikita nila sa WPS na mayroon ding malaking deposito ng gas. Di ba mga kababayan? Sobrang ganid ng China. Kaya tama lang na makasagupa nila ang mga samurai, di ba? Makasagupa nila ang mga ninja. I-battle tested yung Japan Kahit ganyan lang, kunti lang yan. Pero grabe noong World War II. Lahat ng bansa sa South Pacific ay tinalo ng Japan hanggang Pilipinas. Kung wala nga lang ang Amerika, wala na tayo ngayon. Wala na, teritoryo na tayo ng Japan. Kaya ang Amerika talaga ay talagang aliado ng Pilipinas. Okay, patuloy tayo sa video courtesy ng historiador. Hindi lang ito dahil sa mga isla sa dagat. Ito ay tungkol sa kapangyarihan. Ang tensyon sa pagitan ng China at Japan. Hindi lang ito dahil sa mga isla sa dagat. Ito ay tungkol sa kapangyarihan. Ang tensyon sa pagitan ng China at Japan ay parang bulkan na anumang oras ay pwedeng sumabog. Ang Japan ay bibili ng mga missiles na kayang tumama sa malalayong distansya. Okay. Isang bagay na hindi nila bakit nga ba ginagawa hindi noon. nagawa ng Japan Dahil noon dito, na mag-armas? lalong naging mainit ang Dahil nga sitwasyon meron silang sa West kasunduan Philippine sa Sea Amerika at sa buong Pacific. Na bawal sa kanila ang mag-armas dahil nga sa nangyari sa World War II, ang Japan ang nangunguna sa gira Kaya bawal armasan ang Japan. Kaya pacifist ang tawag sa kanila pacifist. Military pacifist. Yung walang imik lang, di ba? Ang kanilang military ay self-defense forces.
Ang kanilang mga kapulisan ay diyan lang, internal lang yan, sa Japan lang yan. Hindi yan aatake ng ibang bansa. Ang kanilang armed forces ay hindi pwedeng aatake. Kasi limited lang talaga sila ng Amerika. Ngayon, para walang atake sa Japan, ang Amerika ang naglagay ng American forces sa Japan para mayroong magproteksyon sa Japan kung atakihin ng China. Pero ngayon hindi na. Dahil mayaman ang Japan noon pa man, after the World War II, ang katotohanan ay halos kalahati ng Yamashita treasures ay nakuha ng Japan at Amerika. At pinaghatian nila yon. Kaya nga, magtaka tayo, binomba ang buong Japan, di ba? Bakit biglang tumayo at nang pagtayo ng Japan ay mas mayaman pa? Dahil yon sa mga ginto. At ang natira sa Pilipinas ay hindi na yung sinasabing napakarami. Kukunti na lang ang natira, yung mga ibinaon na lang ng mga sundalo, ng mga kapitan. Pero yung Emperor Treasures na merong malalaking bunkers of deposit of gold ay nakuha na yun ng Japan at Amerika. Kaya nga hindi ikinulong, walang kaso ang Emperor's family dahil sa kasunduan na yun. Sana hindi tayo marinig ng ng Amerika at YouTube. Sikreto kasi yan, mga kababayan. Kaya ang Japan ay napakaraming ginto yan. At ang Amerika, bakit nga ba napakaraming ginto sa Fort Knox? Dahil karamihan ng ginto dyan ay of course galing pa rin sa World War II gold or loot of World War II. Utang ng Amerika sa Japan yan. Kung wala ang Japan, hindi ganyan kayaman ang Amerika. At hindi ganyan kadami ang ginto. Ang ginto ng Russia at China, kahit pagsamahin yan, ay wala pa rin yan sa kalahati ng ginto ng Amerika sa Fort Knox. Yan ay dahil sa Japan. At ang Pilipinas ay napakarami ring ginto dahil napakarami ang naiwan dito na hindi nakuha. Kaya kung paramihan ng ginto, sa totoo, ang Pilipinas ang pangatlo. Dahil dito nga nila diniposito eh. Ginawang alkansiya ng mga Hapon ang Pilipinas, kaya baon ng baon sila kahit sa ang kabundukan. Makikita nyo yan sa vlog ko na meron talagang mga nakabaon. Sa Surigao Sun channel, Surigao Sun. Mga kababayan, pakibisita na lang yon sa mahilig sa ginto. Okay, tapusin na natin ang video courtesy ng Historiador Channel. Ang plano ng Japan ay maging handa kung sakaling maisipan ng China na gumawa ng agresibong hakbang. Ang plano ng Japan ay maging handa kung sakaling maisipan ng China na gumawa ng agresibong hakbang. Ang Nigeria na nasa West Africa ay niyanig ng mga airstrikes na iniutos ni President Donald Trump. Okay, so Pero ito bago na, kayong mag-isip ang ng Japan kung ay ano-ano, bumili ng mga, kailangang maintindihan ninyo ang long-range lalim ng missiles. dahilan kung bakit At ito hindi ginawa. Hindi nila sinabi na meron silang ballistic missiles para surprise lang. At ang isa pang totoo diyan, ang mga Patriot missiles ay manufactured na in Japan ngayon. Designed by America, ang Patriot missiles ay battle-tested na mga missiles yan, ay nasa Japan na ang factory nito. Kaya parang hindi na yata bibili ang Japan ng Patriot missiles kasi sila na yung gumagawa para sa Amerika dahil hindi na kaya ng Amerika na sila pa yung gumawa, ipadala pa sa Ukraine, di ba? Kaya binigyan nila ng authority ang Japan na gagawa rin ng mga Patriot missiles. Of course, merong permission sa US at lagot ang mga insect yan. Anong masasabi niyo dito sa ating video, mga kababayan, na itong pagiging magkatunggali ng China at Japan? Saan ba kayo papanig? Papanig ba kayo sa China? Of course, hindi, di ba? Tayo, Japan at Taiwan ay magkaalyado na ngayon. Sa likod ay isang higanting Amerika. Yan ang tinatawag na super team. Sabi ko lang yan
super team. Pagdating sa World War III, kawawang mga insik. Alright, so magpaalam na. Maraming salamat sa lahat. Huwag kalimutan mag-subscribe sa mga bago pa lamang at sa aking mga event followers. Maligayang Pasko at panigong bagong taon sa lahat. Hanggang sa muli, laban peace. Not war.